Aleluya, aleluya. Manobos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinaguga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kinanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang salimbayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsasampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang sipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus na sarino na nabuhay muli. Nasa Mayo 1 tayo. Unang araw ng Mayo. Na ito ay para sa mga manggagawa. At ang patron na manggagawa ay si San Jose na manggagawa. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Mateo Kapitulo 13, dahil ang atin pong pagbasa ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 13, verso 54 hanggang 58. Sa versikulo 55, Kapitulo 13, Ebanghelyo ni San Mateo, ay mayroon pong salita doon, tektonos. Mula sa salitang tekton, na ang tekton, ang root word ay tek. At ito pong root word na tek, ay ibig sabihin siya yung mahusay gumawa. Pagka iano natin sa English, craftsman. Ang tekton ay craftsman. Hindi lang ordinaryo na karpintero o anlawagi. Ang kanya pong ginagawa, siya ay tinuturing na skilled worker. Ang isang gumagamit ng mga gamit ng karpintero na may mahusay na paggawa. Kapag ka sinasabi nating karpintero, siguro dahil sa salitang Hebreo, ang tradisyon ay kharas. Ang kharas ay yung manggagawa sa lahat ng paraan. Gaya na halimbawa, mabasa natin sa aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 44, verso 13. At ito ay maraming bisis po mabasa natin sa Masoretic na versyon ng Lumang Tipan, 33 times, 33 na bisis ang kharas. Pero hindi lang po kharas si San Jose. Siya ay tekton, na ang tekton mas mataas ang antas ng kanyang kaalaman. Una, bakit mataas ang kaalaman? Mula po sa lahi ng maharlika si San Jose. Kahit siya ay mahirap, mula sa lahi siya ni Haring David. At ang mga lahi ng mga maharlika, mayroon po silang guro.
tinuturuan sila sa lahat ng mga kaalaman. Hindi lang sa literatura, siyensya, sa mga teknolohiya at mathematics. At dahil dito, kung sila ay isang manggagawa, na sa kanila na ang isang antas ng kaalaman na mas mataas kaysa iba. Kasi lagi nating pinoproject kay San Jose, ordinaryo lang siya na manggagawa. Hindi po ayon pa sa mga panibagong pag-aaral sa mga luma na mga nakasulat sa tradisyon ng mga Hudyo sa mga nasa linya ng Maharlika. At dahil dito kapag tingnan po natin ang ating patron ng mga magagawa na si San Jose, tama lamang na siya ang pinili ng ating Panginoong Diyos na maging amain o ituturing na ama na mag-alaga sa ating Panginoong Jesus mula bata pa. Sapagkat kinakailangan, una sa lahat, na maging legal ang linya na pinanggalingan ng ating Panginoong Jesus. Una, dapat ang isang Mesiyas ay mula sa linya ni Haring David. Si San Jose ay mula sa linya ni Haring David. Kaya tama lang na magkaroon na ng siya ng legal. Kahit na ganon, hindi pa rin tinatanggap ng mga Hudyo sapagkat iba ang mga Hudyo. Ang tinitingnan nila, lalo ng mga Saduceo, ay ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang pera o kung ano man ang makikitang kayamanan. Wala po yan kay San Jose. Sapagkat siya ay naituring na manggagawa, kahit na hindi ordinaryo na manggagawa lang, at dahil doon, mababa ang pagtingin ng mga Hudyo na ang tinitingnan nila ay ang kapital. Ganon din sa ating sambayanan ngayon. Mas mataas ang ating pagtingin sa mga taong may kapital, may kayamanan o may pera. Ang mga ordinaryo na tao ay mababa lang ang pagtingin ng sambayanan. Pero dapat nating tingnan na ang mga manggagawa, gaya ni San Jose, siya ang pinagmulan, una sa lahat, ng pagkilos ng sambayanan. Hindi po makakilos ang sambayanan kapag wala manggagawa. Saan ba tayo kukuha ng pagkain kung wala manggagawa? Sino bang gumagawa ng mga pera? Hindi ba manggagawa? Saan tayo magkaroon ng mga makina kung wala manggagawa? Lahat ng mga bagay na ating makikita sa buhay at nagpapabuhay sa sambayanan ay dahil sa manggagawa. Pero mababa pa rin ang pagtingin ng sambayanan sa uring manggagawa. Kaya dito po nating tingnan na ang ating pagdiriwang kay San Jose sa ngayon na kakaiba ang pagtingin ng Diyos. Paano natin makita kung saan ang pinaka-original na pagtingin sa mga manggagawa? Doon po sa ating unang pagbasa. Sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, verso 26, hanggang Kapitulo 2, versikulo 3. At sinasabi sa ating unang pagbasa na mamahala sila dahil nilikha ang Diyos. Nilikha sila na versikulo 26, Kapitulo 1, sa aklat ng Henesis, kawangis at larawan ng Diyos. Selem, di mo. Na ibig sabihin, mahalaga ang kanilang kontribusyon. Bakit? Ang Diyos ay naglikha. Pero ang tao, nakawangis ng Diyos, na larawan ng Diyos, ay dapat din gumagawa, dapat din maglikha. At dahil sa paglikha, magkaroon ng pagbabago at pag-unlad. Kaya, sinasabi sa ating pagbasa, mamahala. Mayroon nang tinatawag na kapangyarihang binigay ng tao na mamahala sa lahat ng mga likas o nilikha o nilikaya ng ating mga kapaligiran at kalikasan. Pero hindi ito ginawa dahil
ang tao ay napunta sa mga hari, sa mga mayaman. Ang mga mayaman walang ginagawa. Pinapaikot lang ang kanilang pera at ginagamit lang ng pera upang magamit ng tao. At manggagawa ay parang walang silbi. Kaya ganun lagi ang ating mali na pagtingin. At dahil dito, balik tayo sa ating mga pagbasa na kung saan, ayon pa sa ating Salmo 89, ang wagas ng pag-ibig ng Diyos ay napahayag dahil tayo ay nilikha. Nagpatuloy siya sa paglikha. Paano po siya nagpatuloy sa paglikha? Tayo pong mga tao ang nagpapatuloy at binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos bilang kamanggagawa, bilang kamanlilikha, bilang mga taong gumagamit ng ating pag-iisip upang ang lahat ng kayamanang ipinagbigay ng Diyos sa atin ay ating pag-ingatan, ating paunlarin, at ating pagyabungin upang mapahayag ang tunay na yaman at walang ibang tunay na yaman, ang likas na kapangyarihang binigay sa atin bilang larawan at kawangis ng Diyos. Silim, timot, kawangis, larawan ng Diyos. Hindi lang tayo ordinaryo pala na tao. Kailangan na ating ipahayag ang ating pakikiisa sa Diyos na tagapaglikha. Kaya lahat po na magpasalamat kay San Jose na hindi lang tagapaglikha na nag-alaga rin siya na ating Panginoon. Palakpakan po natin si San Jose na kung saan siya ang nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga manggagawa. Nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga ama na maging tunay na ama. Nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng makilahok upang magkaroon ng pagbabago at pagyabong ang sambayanan. Paano naman tayo unlad kapag nakadepende lang tayo sa kapital at mas malaki pa ang ganansya ng kapital, walang ginagawa ang mga kapitalista liban lamang sa pangnininlang sa mga manggagawa na ang sahod nila ay ikontrol dahil pawis ang kapalit. Hindi po yan totoo. Ang totoo, kawangis at larawan ng Diyos. Lahat tayong mga tao. Dapat tayo'y mga manggagawa lahat. Dapat tayo'y kamanlilikha lahat. Dapat tayo, kagaya ni San Jose, ay magpahayag ang tunay na magpapahayag na riyan si Kristo na kanya pong buong buhay niya ay kanya pong inalagaan na mayroong pagmamahal. Ang kinakailangan natin, pagmamahal. Sapagkat gaano man kaordinaryo ang ating ginagawa kapag may pagmamahal, iba na po ang kahulugan noon. Diba't sinasabi ni Santa Teresita de Jesus, gaano man kaordinaryo ang iyong ginagawa, kapag may pag-ibig, espesyal na sa paningin ng Diyos. Naway, tayo'y gumagawa na may pagmamahal at tayo'y gumagawa sapagkat binigyan tayo ng misyon ng Panginoong Diyos na ating likhain, na ating baguhin, na ating pagyabungin, na ating paunlarin ang lahat sa pamagitan ng paggawa, sa pamagitan ng lahat ng mga biyayang bigay sa atin, ang ating panahon, ang ating kakayahan, anuman ang biyayang binigay ng Diyos, ay ating gamitin upang siya ay mapahayag na siya nga ay Panginoong nagpapatuloy sa paglikha sa pamagitan natin. Nagpapatuloy sa pagyabong at pagkaroon ng pagpapaganda pa sa lahat ng nilikha dahil sa atin. At nagpapatuloy na bigyang saysay at kabuluhan ang lahat ng mga nilikha upang hindi tayo sumisira sa kalikasan, bagkus ating pangalagaan, ating bigyang halaga sapagkat tayo ay kamanggagawa
At lahat tayo ay binibigyan ng Diyos ng misyon na ating gawin ang ating mundo na may kalidad, mundo na may kapayapaan, mundo na may katarungan, mundo na may pag-asa, sapagkat bawat isa sa atin ay gumagalang sa paggawa. Bawat isa sa atin ay nagpapahayag na tayo'y imahin at larawan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.